Kanapan dito ay may pabuyang ibinibigay. Pero grabe, ang daming nakapaskil sa pader, oh. Sa palagay mo kaya kinuha mga premyo nito ay item ang kabayaran? Hanapin mo ang aso na to. Kung sino man ang makakita sa kanya, bibigyan ng statue of the cursed lucky goddess bilang pabuya. Hindi nga natin alam kung maganda o pangit ang item na to. Teka, kinuha! Tignan mo muna yon. Ito ang listahan ng buwanang tournament event sa Kanto Kibaru. Ang Jack and Poy tournament ay sa buwan ng Setyembre. Teka, sa tingin ko, petsa dito sa laro, iba sa tunay na mundo. Ha? Ganun ba? Mawalang galang po. Pwede po bang malaman ang petsa at kabuwanan ngayon? Ngayon ay 11 ng Setyembre. Parehas din sa atin. Oo nga. May mga tournament sa tuwing 15 ng buwan. Ang premyo ngayong buwan na ito ay ang espada ng katotohanan. Sa tingin mo, importante kaya ang item na yan? Di ko alam. Tumingin ka muna sa bata doon. Ha? Siya yung naunang pumasa sa pagsubok. Yung iba nandito rin. Oo nga, no? Sa ika-4 na araw na yan, gusto mong sumali? Oo naman! Ang lahat ay may pag-asang manalo pag Jack and Poy ang laro. Tama! Kumuha muna tayo ng ibang laro ng premyo bago dumating ang araw ng tournament na yan. Ha? Dito, tayo may pagkain na impormasyon at premyo pa. Siguradong panalo tayo dito. Kung makain nyo ang lahat ng yan sa loob ng 30 minuto, yan ay libre. Makukuha nyo ang Garugayda card bilang premyo nyo. Kumanda kayo, start na! Matanong kita. Ha? Kadalasan ilang tao ba ang sumasali sa buwan ng tournament, ha? Sa tingin ko, dapat bilisan mo pagsubo at baka maubusan ka ng oras. Sabihin mo na kasi! Ang lahat ng yun ay dumidepende sa kung anong buwan. May mga buwan na mababa pa sa 10 sumasali. Pero sa buwan ng Setyembre, ang lahat ay may pagkakataong manalo. Kaya may 6,000 sasali. Grabe, ang dami nila. Check it, sadali lang. Paano kami makagamit ng magic dito? Magic? Ano naman yun? Naku po. Huwag mo sabihin sa akin, magtatanong-tanong pa ako kung sino ang nakakalam kung ano yun. Teka, alam mo ba kung sino ang pinakamatalinong tao sa bayan na to? Matalinong tao? Ano naman yun? Sabi ko na. Ayan! Panalo na kayo! Magaling! Ang isa ay nakatapos 10 minuto at yung isa naman sa 13. Sandali, kukunin ko ang premyo. Alam mo, Kinuha, hindi siya nakakaalam ng mga simpleng salita. Hindi naman yun ganun. Tandaan mo, nasa loob tayo ng isang laro. Isa yan sa mga karakter dito. Ibig rin sabihin, ang kaya talaga niya sagutin ay nililimitahan para sa iilang tanong lang. Asahan mo lagi na isasagot. Ano naman yun? Bana ang tanong. Ha? Anong gagawin natin? Anong ka? Eh di siguro, ang pinakamabuti. Magtanong tayo sa mga tao dito sa bahay. Ano? Kinakailangan ba talaga natin gawin yung Kinuha? Sa palagay ko lang, halos lahat ng role-playing games talagang ginawa ng ganito eh. Siguro talagang ganito kagulo mga games na to. Pasensya na sa abala. Ito na ang premyo nyo. 2 Garugayda cards. 1217? F185? Teka, ano ba mga numero na to? Oh, ngayon na ba kayo nakakita ng card? Mga dayuhan ba kayo dito? Oh! Ang 1217, ang numero na nakalagay sa kaliwa ng card ay ang number ng item. Yung F185 naman na nakalagay sa kanan ay ang level ng difficulty para makuha itong item. May 10 level lahat ang difficulty na yan. Yung F dyan ang pangatlo sa pinakababa. Yung numero na nakadugtong sa kanya, yan naman ang bilang ng transformation limit ito. Eh di, ibig sabihin ng card na to eh, ano pa, walang kwenta ng item card. Ang sama, napeke ako nun ah. Akala ko sa status siya. O sige, salamat sa pagkain ah. Teka muna, sandali lang! Oo nga, yung pasta kanina, siguradong libre yun. Pero yung ice soda na in-order kanina, kailangan na bayaran nyo yun. 1,020 ang halaga nun. Ganun ba? Teka. Eto, 1,000 genis to. Hindi yan. Sa isla nito, ang pera ay ganitong klase. Yang ganyan, hindi tinatanggap yan. Hindi nga. 1,020! Buy card! Ang sama. Pati yung pera dito, kinuha nilang card. Nagtataka ako kung paano tayo makakakuha ng pera dito. Kung dadali mo yung card sa trade shop, doon papalitan yan. Papalitan nila ng pera ang card mo. Malas, pinapalitan na sana natin yung card natin kanina. Isipin mo, pinaghugas pa tayo ng plato dahil hindi natin alam yun. Pero kung hindi tayo naghugas ng mga plato, hindi natin malalaman ang informasyon na yun. Oo, tama ka. Normal lang yun. Dahil kung hindi natin pupunuin yung pangangailangan, siguradong hindi na matutuloy yung laro na to. Ano nangyari? Sino yun? Tingnan nyo!
Napakalupit na pangyayari. Isa ring dayuhan yan. Isa yan sa mga nakasama natin sa laro na to. Alam ko malakas pa yan nung nakita natin siya kanina lang. Teka, ano pa nangyari sa kanya? Ewan ko, bigla na lang sumabog yung katawan niya. Parang galing sa loob ng katawan niya. May biktima na agad. Ilang oras pa lang nakakalipas bago magsimula yung laro. Ang brutal na pagkamatay niya ang nagpapatunay na hindi lang ito ordinaryong laro. Ang game na ito ay naglalaro ng mga buhay ng tao. At si Jean ang may gawa nito. Oh, nawala. Bumalik na kasi siya sa tunay na mundo. Game over. Ibig sabihin, patay na siya. Teka, Kiluwa. Yung magic na ginamit sa'yo kanina nung nakaharap natin, hindi kaya... Hindi ko alam. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito nagagawa ng kahit anong spell sa laro na ito. Spell? Napagmasdan nito kanina. Ginamitan siya ng Nin kaya namatay siya. Gagagawa niya ng ibang player. Ibig mong sabihin na mga player ang pumapas lang sa kapwa niya? Pumapas lang? Ito ay player hunt. Ngayon niyo lang nalaman to. May system dito na tinatawag nilang Cards Transformation Limit. Mas mahirap hanapin na card, mas kukonti ang bilang nito. At ang pagkakataon para makuha ang card na yon ay lumiliit kung ang dami ng mga players ay lumalaki. Ibig sabihin, kung ang bilang ng players lumiit, pagkakataon para makuha ang card na yon ay lumalaki. Tama, dahil dito may ibang manlalaro ang nag-umpisa ng pumaslang ng kapwa manlalaro. Ang mga baguhan ang pinakamadali nilang maging target dito. Kami naman ay baliktad. Binibilang namin ang lakas sa dami at hindi kami pumapaslang. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang sumali sa grupo namin? Meron kasing siguradong paraan para maklear ang game na to. May siguradong paraan para maklear ang game? Oo.